Good evening sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay narito sa midweek prayer meeting. Tayo ay manalangin muna bago ang awitan. Okay, let's pray. Dear God, thank you so much, Panginoon, sa oras na ito sa aming midweek. Naway ang inyong Holy Spirit ang siyang pumatnubay sa bawat isa sa amin na narito. Ito aming hiling at pinasalamatan ka sa aming pag-aawitan ngayon. In Jesus' name we pray, Amen. Ang title ng ating awit ay What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we open for feel. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. With trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavily laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Though thy friends despise, forsake thee, take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Praise Lord Jesus. Praise Lord Jesus, Ruler of all nature, all the good and man that
Tayo po ay manalangin. Mahal na Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na pinahintugutan mo na kami bilang mga brothers and sisters in Christ ay magkakasama muli upang magkaroon ng prayer meeting upang mas lalong maging malakas, upang magpalakasan at upang muli ay makasama ka namin sa serbisyo na ito. Salamat po Lord na despite na hindi magandang panahon, binigyan mo pa rin kami ng magandang internet connection upang kami ay magkaroon muli ng pagkakataon na magsama-sama. Patnubayan mo po ang bawat isa na magre-render ng parts nila ngayong gabing ito at sana po patuloy na maramdaman namin ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong pagmamahal at iyong paggabay sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling, kasama na rin ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating midweek prayer meeting ngayong gabi. Ang ating pong pinangunahan tayo ngayon ng Diamond Care Group. At nagpapasalamat po tayo na tayo ay marami sa mga umattend ngayong gabi, no? Kamusta po kayo mga kapatid? Kamusta ang patuloy na pag-ulan sa atin, ano? Medyo napakarami ng ulan ang ating naranasan sa mga nakalipas na mga araw, no? Talagang iba na talaga ang panahon ngayon. Hindi ito dati nangyayari, pero dahil sa habagat at mga bagyo na dumarating at dumadaan sa ating bansa ay nahihila ng habagat, ano? Ang mga malakakapal at maraming ulan na dulot nito. Pero tayo magpasalamat sapagkat tayo ay ligtas, ano? At pag-pray natin ng mga kapatid, ng mga naging victim ng mga matitinding flooding sa mga nakalipas na araw. Nais ko lamang pong banggitin na kagabi po ay inilunsad na, hindi ko po alam kung sino naka-attend sa atin, pero nagkaroon po kagabi ng orientation ng One Voice 27. Familiar na po ba kayo dito sa One Voice 27? Ito po ay isang program na ating General Conference kung saan ito po ay isang global church-wide evangelism, ano? Na ito po ay dinesign para ang mga
magkakapatid sa ating iglesia ay magkaisa, magkaroon tayo ng isang kongregasyon na simultaneously ay ipoproclaim natin ang gospel sa September 2027. So exactly po 1 year from now. At ayon nga po sa napag-usapan kagabi sa orientation, ay sa first Sabbath o yung weekend ng September, ngayong darating na September, ay magkakaroon po tayo ng mini evangelism o mini crusade sa ating po mga churches. Ito po ay pangungunahan ng ating mga speakers ng ating iglesia. Ito po ay 4 na bahagi, 4 part. Magsisimula po ito ng Vesper, Sabbath School, Hour of Worship, at AY. So 4 part po ito. Itong One Voice 2027. Kaya tayo po ay kasama dito. Lahat po ng iglesia worldwide ay isa lamang po ang message na maririnig sa ating mga churches. Ito po ay first time na mangyayari na ang ganitong klase ng message ay maririnig at maintindihan ng ating mga members ng ating churches. Kaya inaanyayahan po natin ang lahat na mag-commit po dito sa ating One Voice 27. Actually, ito po ay program na ang purpose po nito ay para po i-commemorate yung 2000th anniversary ng baptism ng ating Panginoon si Jesus Christ. Naalala po natin, siya po ay nabaptize noong AD 27. At next year, 2027 ay exactly 2,000 years na po, anniversary. Kaya ang nais po natin ay ito ay may kalat natin sa buong mundo sa pamagitan ng ating mga media, ng radio, television at sa mga local communities natin. Kaya ito po ay ini-involve dito ang bawat isa, nakaanib ng iglesia. Magkaroon po tayo ng total member involvement. At gusto po natin na magising ang buong mundo tungkol sa gospel ng ating Panginoon, na walang ibang ating Panginoon si Jesus Christ. So ngayong gabi po, tayo po ay pangungunahan nga ng Diamond Care Group. Nagbigay po ng ating song service ay Sister Cora Rosales. At ang nagbigay po ng opening prayer ay Sister Mimi. At makakarinig po tayo ngayon ng isang musical offering na i-offer sa Panginoon ni Sister Marlene Gonzaga. At pagkatapos po nito, ay marinig po natin ang mensahe ni Pastor Jeril Paulino. Siya po ang ating speaker ngayong gabi at tayo po ay magkakaroon din ng season of prayer after po ng ating speaker. So, I pray na bawat isa ay comfortable sa ating mga tahanan sa mga oras na ito, and then tayo po ay ma-blessed sa ating message na marinig, both in musical at saka po sa ating message ni Pastor Jerry. Happy midday po sa inyong lahat.
Happy midweek po, minamahal naming mga kapatid from PUC Remnant Church. At napakabuti po ng Panginoon na sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, patuloy po niyang sinusustain ang ating pananampalataya. Alam niyo po, ngayon ay July 15 na at kalahati na po ng buwan ng July at ngayon ay third quarter na ng taong ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na paggabay, pagpapala at pag-sustain sa ating mga pangangailangan. Ngayong gabi mga minamahal, ang isi-share ko po sa inyo ay ang buhay ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4. Ang context po nito ay si Pablo ay mamamatay na. Sang-ayon sa tradition o sa historical account, ay siya po ay namatay sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo, by beheading. At ang nag-execute po nito, ang nag-command ay si Emperador Nero around 64 to 68 AD. So namatay po siya na pinugutan ng kanyang ulo. Napakatindi ng naging larawan ng kanyang kamatayan. Subalit na natili po siyang tapat sa ating Panginoon. Nais ko pong i-share mga kapatid ang 2 Timothy chapter 4 verses 6, 7, and 8. Babasahin ko po sa wikang Filipino, 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. Sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na, sabi ni Pablo. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga minamahal, 3 bagay ang isi-share ko po sa inyo. 3 F na kung saan ay maaari nating maunawaan ang talatang ito. Una mga kapatid ko, kapag tayo pala ay mananampalataya, kailangan tayo ay fighter. Sabi ni Paul, I have fought a good fight. Fighter po, hindi in a sense na nakikipag-away. Hindi po ibig sabihin nito ay kakalabanin natin lahat. Hindi po mga kapatid. Sang-ayon sa Ephesians 6 verse 12, ang ating pakikipag-away o pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban kay Satanas at sa kanyang mga kampo ng kadiliman. So hindi po ito personal na away. Hindi ito pakikipag-away sa kapwa-tao, mga kapatid. Choose your battle. Always choose the higher ground. Hindi lahat ay sasagutin mo. Hindi lahat na argumento ay kailangan mong sumagot. Mas maganda madalas na ikaw ay tumahimik. Silence is eloquence. So ang tinutukoy po ditong ni Pablo na I have fought a good fight. Kaya good fight mga kapatid. Sapagkat ito po ay pakikipaglaban niya sa mga pagsubok sa buhay. Ito ay pakikipaglaban niya sa mga discouragement, sa mga trials, sa mga problems, sa mga opposition na kanyang naranasan. Hindi po siya sumuko. Siya po ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. So ito po ang laban na mabuting pakikipaglaban. Kaya hindi po away mga kapatid. Hindi po quarrel ang tinatawag dito. Hindi po ito quarrel, hindi po ito anger, hindi po ito away ng personal. Kundi ito po ay laban ng mabuting pakikipaglaban sa discouragement, sa trials, sa mga problems, sa mga naranasan ni Pablo sa kanyang missionary journey. Hindi po siya sumuko, manapa, siya po ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. So mga kapatid, kailangan ng isang mananampalataya ay fighter. Fighter in a sense na lumalaban sa mga pagsubok. Hindi sumusuko sa hamon ng buhay, nagpapatuloy at nagtatagumpay. So, fighter mga kapatid. Pangalawa, mga minamahal. Natapos ko ang aking takbuhin, ang sabi ni Pablo. Napakasarap mga kapatid ko.
na tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon ay natapos natin ang takbuhin inilaan ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, when you are running, it is called race. But when you run with God, it is called grace. Ulitin ko po mga kapatid. When you are running, it is called race. But when you are running with God, it is called grace. No, natapos ni Pablo ang kanyang takbuhin. He can look back and he can say, tapos na ang takbuhin inilaan sa akin. Ang pangalawang F, mga minamahal, ang dapat palang sa isang mananampalataya ay finisher. Hindi po ningas kugon. Hindi po magaling sa manya na habit. Hindi po siya magaling lang sa umpisa. And then later on ay nag-fade. Hindi natatapos. Mga kapatid ko, ang aking pakiusap sa ating mga church leaders, sa ating mga church members. Yung nasimulan nating pananampalataya ay tapusin natin. Hayaan nating tapusin ito ng Panginoon. Sapagkat tapat ang nasusulat na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin ay kaya niya itong tapusin sa ating buhay. So, anuman ang takbuhing inilaan ng Panginoon sa atin, inihanda ng Panginoon sa atin, ay tatapusin natin mga kapatid. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong mag-give up. Yung mga leaders natin ng iglesia, patuloy mga kapatid. Huwag susuko sa gitna. Huwag madi-discourage. Tuloy ang laban. Tuloy ang paglilingkod. Finisher. Napakasarap mga kapatid na ikaw ay nakapagtapos. May isa pong akong napanood. Siya po'y hirap na sa pag-aaral. Kaya tinapon niya ang kanyang notebook, ang mga libro. Parang ayaw niya na talagang mag-aral. Siya ay exhausted na mga kapatid. Siya ay nagsumusuko na. Pero ang nangyari mga minamahal, habang tinitingnan niya yung libro at yung notebook niya, parang ayaw ko na mag-aral, sabi niya. Pero nung pinatugtog niya yung graduation march, nung pinatugtog yung graduation march, ano bang tugtog ng graduation march? Ayan. So, nung pinatugtog po yung graduation march, bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Bigla siyang na-encourage, mga kapatid. Dinampot niya ang kanyang notebook, dinampot niya ang kanyang libro, at nagbasa siyang muli, nag-aral siyang muli. Kaya pala, mga kapatid, kapag tayo ay nadi-discourage, masarap palang patugtugin yung graduation march. Mga kapatid, ganun din, Kapag tayo ay nadi-discourage, panuorin natin ano ba ang pangyayari sa second coming. Ano ba ang langit? Gaano pa ganda ang langit? Tayo ay may encourage ulit. Tayo ay magpapatuloy. Finisher. Nagtatapos, mga kapatid ko. Alam nyo, sa Olympics, hindi lang po yung gold, silver at bronze ang pinaparangalan. Hindi po, hindi lamang po yun. Yung ikaw ay maka-gold sa Olympics, maka-silver, maka-bronze. Hindi lang po yun, mga kapatid. Alam niyo, sa marathon, sa track and field, sa Olympics, pinaparangalan din ang mga taong nakapagtapos. Hindi sila sumuko. Natapos nila yung kanilang takbuhin. Kaya hindi lang pinaparangalan yung may gold, silver, bronze. Hindi lang po yun. Pinaparangalan din ng mga manunood ang mga tao o ang mga atletang natapos nila ang kanilang takbuhin. Mga kapatid, gusto kong makita kayo doon sa finish line. Ikaw at ako'y magkita doon sa finish line. Tapos natin. We are finisher. Alam nyo ba, di ba kapag tayo nag-BBOP, Voice of Prophecy, gusto nating makagraduate, gusto nating makapagtapos. Kapag ikaw ay, mga kapatid ko, kapag ikaw ay nag-aral, gusto mo makapagtapos, di ba? Finisher ka. Yan. Ang mga mahilig po sa pickleball. Uso po ang pickleball ngayon. Ang ganda ng Skyyard, mga kapatid. Dalaw kayo roon at masaya tayo na yun ang ministry po ng Okdamia family. Magpatuloy ang ministry na ito at ang center of influence na ito, at marami pang mga manlalaro, mga atleta at mga kapatid at mga kaibigan ang madala sa Panginoon. Sa pickleball, mga kapatid, hindi pwedeng mag-quit ka. Kailangan tapusin mo ang game. Either you win or you learn. Yun lang po. Hindi ka talo.
Kapag natalo ka man sa game, pero natuto ka, pinawisan ka, may panalo ka pa rin. So either you win or you learn. You need to be a finisher. Kagaya ni Paul, mga kapatid, finisher. Natapos niya ang takbuhin. Siya ay mamamatay na, pero sabi niya, natapos ko ang takbuhing inilaan sa akin ng Panginoon. Mga kapatid ko, it is because of God's grace. Natapos mo ang race dahil merong God's grace. Amen. Amen. Ano? Number 3, mga kapatid, sabi niya, I have kept the faith. I have kept the faith. So, ang pangatlong F ay faithful. Kailangan ng mga mananampalataya ay faithful. Lagi ko pong pinapaulit-ulit ito, mga minamahal, mga kapatid ko. Ang taong faithful ay ang mga taong full of faith. Ang mga taong faithful ay ang mga taong full of faith. So, mga kapatid, mahalaga sa lahat na tayo'y matagpo ang tapat. Mga minamahal, hindi man tayo na-appreciate ng tao, hindi man tayo na-appreciate ng iba, hindi man tayo napapansin ng marami, pero alam ng Diyos, walang nakakalampas sa mata ng Diyos. Lahat ng inyong mga gawain, lahat ng inyong mga iniukol na mga sacrifices, services para sa Panginoon, nakikita yan ng Panginoon. At kapag ikaw ay faithful, ay merong reward na nakahanda para sa iyo. Ang ganda ng sinabi ni Pablo, mga kapatid, sa verse 8. Sabi niya, buhat ngayon ay nalalaan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Hindi lamang sa akin, sabi niya, kundi sa lahat ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. So mga kapatid ko, mga minamahal, masumpungan nawa tayong faithful at merong crown of righteousness. Merong crown of righteousness na nakahanda sa atin. Kapatid, di ba tayo kapag VBX, Vacation Bible School or Vacation Bible Experience, di ba ang ganda nung tayo ay may corona? Di ba mga kapatid ko, nararanasan natin yan. Yung tayo po ay may corona, yung kulay yellow. Ang ganda tingnan. Si Pen po ay naka-attend sa Vacation Bible Experience. At ang ganda, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, kapag tayo ay nanatiling tapat sa Diyos, kapag tayo ay nanatili sa Panginoon, balang araw ay meron tayong crown of righteousness, korona ng katuwiran, ng tagumpay na ipagkakaloob ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, let's review. Sabi ni Paul, may 3 bagay ang isang Kristiyano. Una, he is a fighter. He or she is a fighter. Hindi fighter na nakikipag-away. No, kundi fight the good fight of faith. Lumalaban ng mabuting pakikipaglaban. Anong laban yon? Laban sa mga discouragement, laban sa anumang trials, laban sa anumang problems, laban sa kung anumang mga problema sa buhay. Ikaw ay fighter. Sapagkat kasama mo ang Panginoon. Good fight, mga kapatid ko. Number 2, ikaw ay finisher. Sabi ni Paul, I have finished my course. Tapos. Ikaw ay magtatapos. Ikaw ay nagtatapos. Graduate. Finisher, mga kapatid ko. Ikaw at ako ay ang dalangin ko. Maging finisher po tayo. Tatapusin natin ang takbuhing inialaan sa atin ng Panginoon. We can finish the race because we have God's grace. At ang pangatlo, mga kapatid, ikaw at ako ay masumpungan nawang faithful sa Panginoon. Tapat sa Panginoon. Wala mang nakakita, wala man nakakapansin, wala man nakaka-appreciate. Ikaw ay faithful sa Panginoon. Ina-address ko po ng personal ang ating mga church board members, mga church officers. Mga kapatid ko, huwag kayong sumuko. Magpatuloy sa pakikipaglaban. Tuloy ang laban ng mabuting pakikipaglaban. Finisher, tapusin niyo po ang calling sa inyo ng Panginoon. Huwag kayong susuko sa gitna. Tapusin. Finisher dapat. At kung madi-discourage man, ay kailangan nyo sigurong pakinggan ang graduation march o di kaya panuurin ang mga scene ng second coming at ng ganda ng langit. Finisher. And number 3, masumpungan nawa kayong faithful sa ating Panginoon. Peace Remnant family. Happy midweek po. May God bless you all. See you again soon.
At namimiss po namin kayo, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya. Okay, tayo po ay nagpapasalamat kay Pastor Cheryl sa napaka-linaw at napaka-timely na mensahe na ating narinig sa gabing ito. Fighter, finisher, and faithful. No? 4 na F. So, ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating season of prayer. Ating pong ang group chat natin sa PUC Worship ay meron pong ilan na nag-submit ng kanilang prayer request at tayo din ay patuloy na mananalangin para sa ibang concern ng ating church, no? Sa ating mga members at sa iba pa nating mga ministry ng ating iglesia. Kung wala na po tayong additional prayer request ngayong gabi, tayo po ay yuyuko na lamang sa panalangin. Tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos, Ama naming nasa mga langit, kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito na kami ay makasumpong ng inyong mensahe na hinatid ni Pastor Cheryl. At kami nagpapasalamat, Panginoon, na kami patuloy pa rin na inyong binibiyayaan ng mga salita kung saan ay nabubuksan ang aming kaisipan sa larawan ng inyong kabutihan sa bawat isa. Patuloy kaming nagpapasakop sa inyo sa gabing ito, Diyos, sapagkat sa gitna ng mga nangyayari sa aming paligid ay kayo ay palating naririyan lamang at kayo ang gumagabay sa amin. Amin pong inilalapit sa inyo ang buong iglesia, una sa lahat ng PUC Remnant Church. Mayroon pong mga patuloy na nangyayari na ang church ay hindi nagkakaisa. Ang church ay dumarating din sa pagsubok. Panginoon, hindi lamang po sa iglesia ng PUC Remnant Church, kundi sa iba't ibang mga iglesia rin ito ay nangyayari. Sapagkat alam namin na kami ay narito na sa panahon kung saan ang kaaway ay patuloy na gumagawa ng mga iba't ibang paraan para sirain ang samahan at ang magandang relasyon. Panginoon, humihiling po kami ng banal na espiritu, ng tulong ng banal na espiritu, sapagkat sa sarili namin, Panginoon, hindi namin to kakayanin. Nais po namin, Panginoon, ang katulong na banal na espiritu na siyang sasama sa amin sa mga laban ng buhay. Maging ito man, Panginoon, ay sa physical na mga pagsubok, maging ito man ay sa physical at spiritual, Panginoon, amin pong dinadalangin na kami patuloy ninyong samahan. Palakasin kami sa aming mga kahinaan, bigyan kami, Panginoon, ng patuloy na ang aming iglesia ay magkaisa at patuloy kami, Panginoon, samahan sa aming mga gawain sa loob at labas ng iglesia. Panginoon, tanging nadalangin namin sa gabing ito ang aming mga kapatid na nagpaparating ng kanilang pasasalamat sapagkat sa inyong kabutihan sa kanilang tahanan ipinapadama at nararanasan nila, Panginoon, ang inyong patuloy na pagpapala. Una sa lahat, Panginoon, dinadalangin ang pasasalamat ni Brother Jazz Garcia at kanyang mga magulang, kanyang ama, na sana'y patuloy mo siyang tulungan na bumalik ang kanyang dating lakas, bumalik ang kanyang sigla upang patuloy siya, Panginoon, na magamit din sa paglilingkod sa inyo. Gayon din ang kanyang ina na dumaranas pa rin ng vertigo. Naway inyo pong tulungan din siya, ipuin siya, Panginoon, upang bumalik at lumakas at mawala na ng tuluyan ang kanyang nararanasang vertigo. Aming dinadalangin din, Panginoon, si
Sister Cora, Panginoon. Siya'y nagpapasalamat sa araw-araw na inyong pagpapala sa kanya sa buhay at lakas na kanyang taglay. At sa nalalapit na karanyang kaarawan, Panginoon, siya'y nagpapasalamat at throughout the years, Panginoon, ay throughout her lifetime, siya'y patuloy mong pinagpala at sapagkat damdaman niya ang lakas ng kanyang pangatawan at patuloy siya, Panginoon, na lumalapit sa inyo, kinikilala niya na kayo ang dahilan sa mga kalakasan ng kanyang taglay. Gayon din sa gabing ito, amin pong dinadalangin ang isa naming kapatid, Sister Mai. Panginoon, inyo po siyang bigyan ng lakas din, Panginoon, ng pangatawan. Ihanda siya, Panginoon, sa kanyang nalalapit na procedure. Nawa, hindi lamang physically na mahanda siya, pero ganun din financially, Panginoon, na inyo pong samahan at tulungan din ang kanyang family. Dinadalangin din namin, Panginoon, na maging maayos ang kanyang procedure na ito, malampasan niya ito, Panginoon, sapagkat kayo ang kanyang kasama habang nanggaganap ito. Naway patuloy niyo ring samahan si Brother John, Panginoon, Sister Jane, kanyang buong pamilya. Patuloy niyo sila, Panginoon, na i-provide sa kanila ang strength na mentally, physically, and spiritually. Lord, we also pray for the coming One Voice 27. Panginoon, ito po ay isang malawakan at malaking gawain ng inyong iglesia. Nawa po, Panginoon, ay ito ay maganap na maging successful, na ang mga kaanib ng iglesia ay ma-involve. Hindi lamang ito isang programa ng iglesia, kundi ito ay gawain ninyo na maabot ang maraming mga tao sa pamagitan ng mga digital online platform, Panginoon. Alam namin na kapag ang mga bagay na ito ay na-involve ang lahat ng mga kaanib ng iglesia, maraming tao ang makakarinig at maraming mga kaluluwa ang mayahatid sa inyong banal na harapan. Kaya amin pong idinadalangin, Lord, na inyo pong pagpalain ang gawaing ito at ang aming mga iglesia ay magkaisa, ma-unite para magkaroon ng malaking harvest sa 2027. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid sa Barangay 160. Ganon din ang aming mga kaibigan sa Leland Drive na bahagi din ng ministry ng iglesia. Patuloy nawa, Panginoon, na sama-sama ang iglesia na abutin ang mga kaibigan namin ito upang sa ganon makilala kayo ang aming Panginoon, at dumating ang pagkakataon na sila'y magtanong sa pananampalataya na aming tinataglay. Pagpalain, Panginoon, ang mga kapatiran ng PUC Remnant Church, ang bawat isa na sumusubaybay sa gabing ito, ganun din ang mga nakikinig sa Facebook. Naway inyong patuloy din, Panginoon, na strengthen nyo ang aming mga faith, sapagkat alam namin na kayo lamang ang tangi naming pag-asa sa buhay na ito, at patuloy kami, Panginoon, umasa sa inyong nalalapit na pagdating, na ito ang minimithi ng bawat isa, na kami na inyong mga anak ay madala at mabahagian sa inyong kaharian. Patuloy kami, Panginoon, ingatan, ilayo kami sa mga kapahamakan, at patuloy kami, Panginoon, manaig laban sa mga gawain ng kaaway. Kami pong idinadalangin na inyo pong samahan kami sa mga natitirang oras ngayong gabi. Pagpalain po kami sama-sama at patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ito po ang aming pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang Sweet Hour of Prayer.
Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, shall calls me from a world of care and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and of escape the tempter's snare by thy return. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my meditation bear, to Him most truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word and trust His grace, I'll cast on Him my every care and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, me I thy salvation share, till from and peace His love behind, I give my home, I take my flight in immortal bliss. I'll rise to seize the everlasting prize, unshed while passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na nagkasama-sama ang inyong iglesia. Maraming salamat sa biyaya na narinig naming salita. Naway patuloy naming baudin ang mga salitang ito habang kami ay nag-aantay sa inyong nalalapit na pagdating. Muli, Panginoon, dalangin namin ang inyong mayamang basbas, ang siyang aming tanggapin ngayon hanggang sa inyong pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Happy midweek, everyone.